Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po'y may ibabahagi sa inyo na nanggaling po sa Biblia. Ating pong tutunghayan ang mensaheng ito tungkol sa pagsamba. Sino ba ang ating sinasamba? At ano ba ang ating sinasamba? Ang makapangyarihang bang Diyos? O sumasamba tayo sa mga gawa ng tao? Pakinggan niyo po ito at dito niyo malalaman ang kasagutan. Mahigpit na pinagbabawal ng Diyos noong paman hanggang sa kasalukuyan ang pagsamba sa mga larawan at Diyos-Diyosan. Malinaw ang kanyang utos na huwag sasamba sa anumang anyo ng rebulto o Diyos na gawa ng tao. Ngunit kung pag-aaralan natin ang kasaysayan ng mga Israelita, makikita natin ang maraming beses silang nagkasala laban sa Diyos. Mula pa kay Abraham at sa mga sumunod na henerasyon, paulit-ulit nilang tinatalikuran ng Diyos na lumikha at pumili sa kanila. Sa halip na manatiling tapat, mas pinili nilang sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bansang nakapaligid sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit maraming beses pinarurusahan ng Panginoon ang Israel. Hindi dahil ayaw niya sa kanila, kundi dahil nilabag nila ang tipan at iniwan ang tunay na Diyos. Dahil sa kanilang patuloy na nagsuway, dumating ang panahon na nawasak ang kanilang bayan at sila ay nabihag sa mahabang panahon. Sa Isaiah chapter 46 verse 5 and 9, malinaw na nagsalita si Yahweh laban sa mga Diyos-Diyosan. Sinabi niya sa walang maihahambing sa kanya ang mga Diyos-Diyosan ay binubuhat, ginagawa, inaayos ng tao, ngunit hindi sila nakapagliligtas, hindi nakapagsasalita at hindi nakikialam sa buhay ng tao. Samantalang ang Diyos ng Israel ay siya mismo nagdadala sa kanyang bayan mula pa sa simula hanggang sa wakas. Ipinapaalala ng Diyos sa talatang ito na siya lamang ang Diyos, walang iba. Siya ang nagpasimula ng lahat at siya rin ang magtatapos. Kaya malinaw na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan, sapagkat ang tunay na kapangyarihan at kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Pinag-uutos ng Diyos sa lahat ng nilalang mula sa langit, sa lupa, at maging sa tubig na consider carefully, huwag luluhod at huwag sasamba sa anumang imahe. Alam niyo ang ibig sabihin ng imahe sa mga rebulto, sa mga larawan, sa mga ginawa ng tao. Napakadinaw ng salita ng Diyos sa bagay na ito. Mabigat ang utos na ito sapagkat sinasabi mismo ng Diyos na kahit anong anyo ng nilalang mula man sa langit, sa lupa, o sa ilalim ng tubig ay hindi dapat bigyan ng pagsamba o luhuran. Naway maging bukas ang ating isipan sa katotohanan ito, sapagkat hindi pa lahat ay handang tumanggap o umunawa ng lalim ng katotohanan. Ipinapahayag ng Diyos, gayunpaman, malinaw na ito ay mahigpit na tagubilin ng Diyos, hindi opinyon ng tao. Dahil dito, isinama ng Diyos ang utos na ito sa 10 utos na ibinigay sa Israel.
Ang at ang utos na ito ay hindi lamang para sa kanila noon, kundi nananatiling may bisa hanggang sa ating panahon, lalo na sa mga nakakakilala at nag-iisang tunay na Diyos. Sabi sa Aklat ng Awit, chapter 115 verse 4 and 5, malinaw na paglalarawan ang kanilang mga Diyos ay gawa sa pilak at ginto, likha lamang ng kamay ng tao. May bibig sila ngunit hindi makapagsalita. May mga mata ngunit hindi makakita. Ipinakikita nito na ang mga Diyos-Diyosan ay walang buhay at walang kapangyarihan. Bagamat anyong kahanga-hanga sa paningin ng tao, wala silang kakayahang umunawa, magsalita o magligtas. Kaya malinaw ang paalala ng Panginoon Diyos na huwag tayong maniwala o magtiwala sa mga luhuran at imaheng gawa ng tao, sapagkat wala itong tunay na pagkakakilanlan bilang Diyos. At tunay na Diyos ay buhay, hindi gawa ng kamay, at siya lamang ang karapat-dapat sambahin. Mahalagang maunawaan natin ang kautusan ng ating Panginoon Diyos, lalo na kung titignan natin ang panahon natin ngayon. Maraming palatandaan sa mundo na nagpapaalala sa tao na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. At dahil dito paulit-ulit na binibigyan diin ng Biblia ang babala na huwag luluhod at huwag sasamba sa anumang anyong gawa lamang ng tao. Malinaw na malinaw ang salita ng Diyos tungkol dito. Sa Levitico chapter 26 verse 1, sinabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o maglalagay ng mga inukit na rebulto, sagradong bato o mga larawang inanyuhan ng inyong lupain upang inyong sambahin. Ako, si Yahweh na inyong Diyos. Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay Espiritu. Sa madaling sabi, hindi niya kailangan ng rebulto o larawan. Ang tamang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay direkta sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng anumang inanyuhan o ginawang bagay ng tao. Itinuturo rin ng banal na aklat kung gaano kabigat ang galit ng Diyos laban sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa Leviticus chapter 26 verse 28 and 30, malinaw na sinasabi ng Diyos na dahil sa patuloy na pagsuway ng Israel, darating ang matinding parusa. Binanggit dito ang matinding gutom, ang pagkawasak ng mga altar, at ang pagwawakas ng mga lugar ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ipinapakita nito kung gaano kaseryoso ang Diyos pagdating sa pagsamba, na inaalis ang kanyang karapatan bilang nag-iisang Diyos. Ang mga babalang ito ay ibinigay noon sa bayan ng Israel dahil paulit-ulit silang nagkakasala. Ngunit ang aral ay hindi lamang para sa kanila. Sa bagong tipan, muling pinapaalala na ang Diyos ay hindi nagbabago at nananatiling tapat sa kanyang salita. Sabi sa aklat ng Revelation o Pahayag, chapter 21 verse 8, malinaw na binabanggit na ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan
kasama ng iba pang gumagawa ng kasamaan at kasinungalingan ay may kaparusahang haharapin. Ang ikalawang kamatayan ay pinapakita nito na hindi biro ang pagsamba sa maling Diyos at may mabigat itong kahihinatnan. Sa kabuuan ng malinaw ang itinuturo ng Biblia mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Mahigpit na pinagbabawal ng Diyos ang pagluhod at pagsamba sa anumang ribulto o imaheng gawa ng tao. Ang Diyos ay Espiritu at ang tamang pagsamba ay sa Espiritu at katotohanan. Lagi po sinasabi ng mga hayag, mga nagbabahagi, mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi tayo maliligtas sa relihiyon na kinaaniban natin. Dahil ang ating Diyos ay Espiritu, sa Kanya lang tayo luluhod at sasamba at maniniwala at mananalig. Ito hindi aral ng tao, kundi utos mismo ng Diyos. Ang susunod na pahayag ng salita ng Diyos ay mas lalong malinaw at mabigat. Ayon sa Biblia, ang mga taong patuloy na gumagawa at sumasamba sa Diyos-Diyosan ay may malinaw na kahihinatnan. Sinabi ito sa huling aklat ng Biblia sa aklat ng pahayag, Revelation, na ang magiging bahagi ng mga gumagawa ng ganitong kasalanan ay ang impyerno, ang lugar ng kaparusahan na tinatawag na ikalawang kamatayan. Hindi ito sinabi upang manakot, kundi upang magbabalak at magbigay liwanag. Kaya mahalagang maging bukas ang ating kaisipan sa katotohanan nagmumula sa salita ng Diyos. Hindi opinyon ng tao ang pinagbabatayan, kundi ang malinaw na pahayag ng kasulatan. Sapagkat ang katotohanan ang nagpapalaya sa tao. Ang katotohanan ang nagbibigay liwanag sa isipan, nag-aalis ng kamalian at gumagabay sa tao tungo sa tamang pagsamba at tamang relasyon sa Diyos. Kapag tinanggap ng tao ang katotohanan mula sa salita ng Diyos, doon niya maunawaan kung sino ang tunay na Diyos at kung paano siya dapat sambahin. Sa kabuuan ng paalala ng Biblia ay malinaw ang sinasabi, ang Diyos ay Espiritu. Ang pagsamba ay dapat sa Espiritu at katotohanan. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay may mabigat na kahihinatnan. Kaya mahalagang pakinggan, unawain at sundin ang salita ng Diyos, sapagkat dito nagmumula ang tunay na kalayaan at kaliwanagan. Dito po natatapos ang aking pahayag na aking binasa na nanggaling sa Biblia. Totoo po ito. Hindi ko po sasabihin at hindi ko po iparirinig sa inyo kung di ito nanggaling sa Biblia. Ang tunay na Diyos na ating sasambahin ay lumikha sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na pagsamba, ang gagawin natin ay mismo direkta tayo sa Kanya. Manalangin tayo direkta, tumawag tayo direkta, humingi tayo direkta, wala tayong ibang dadaanan. Walang mga santo-santo, walang mga angel-angel, walang kung ano-ano.
mismo sa Kanya tayo didirekta. Sapagkat ang ating Diyos ay Espiritu, hindi natin nakikita, pero nagpaparamdam siya sa puso natin. Dito po, ako nagtatapos sa aking ibinahagi at ako po'y nagpapasalamat na kahit papano sa aking pag-aaral sa Bible School sa Global Life University, ako'y may natututunan. At yung natututunan ko nyo na konti ay aking pong pinag-aaralan. Nagpapasalamat po ako sa ating Diyos kasi dumating ako sa puntos na ganito. Sobra-sobra akong nagpapasalamat sa Kanya dahil unti-unti niyang binabago ang aking buhay. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos at mabuhay po tayo sa Kanyang presensya sa araw-araw ng ating pamumuhay. Naway masumpungan natin ang dakilang manlilika sa pamamagitan lang sa araw-araw ng pagbabasa ng Biblia. Kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, doon siya nangungusap. Bakit hindi nyo subukan? Kung wala kayong Biblia, bibigyan ko kayo ng Biblia. Maraming salamat po. God bless you all po.